your character. Tama? Kailangan nyo nakita yung pagbabago mo para mas kapanipaniwala kayo. It is based on the ethics or credibility of the person. People whom you respect for their achievements, title, or profession. Siguro may advantage na may magandang background din nyo, may kumikita ka, pero importante, people will get inspired because of your character. Number 3, importante, for me, ang pinakamagandang gawin, pinakamasarap pag-isipan o ikilos, itong pathos or emotion. Why? Pathos or emotion is the art of appealing to emotions. Example din yung mga heartwarming stories. Masarap ba makinig ng mga storya? Alam nyo, every time we attend sa mga church, service namin, isa sa mga inaabangan ko, yung mga istorya ng pastor namin. Kasi through stories, maraming mga lessons, maraming mga inspirations na kamamotivate. Pag istorya pag-usapan, uy, may kwento ako. Normally, ano rin siyang tao? Nagigising. Kasi people love to hear stories. Ano yung mga istorya na pag-uusapan natin? Ano na yung mga klase ng istorya? Actually, there are 3 simple but effective types of stories. Number 1, stories about products or compensation plan. Lalo sa matagal na sa Global, sa ISO, sa OBI. Maganda ba ang ating mga produkto? Yes! Minsan, sa ganda ng ating produkto, may kakwentuhan ka lang, kinukwento mo lang ang products, ang C24/7, ang Colidus, ang Liven, at habang nagkwento ka, at nababanggit mo na may nag-i-improve sa health, nag-i-improve ang kailang tumataas yung high blood, buhababa ang loob. Pag narinig ang kaibigan nyo na may maganda pa ng produkto, tama-tama, yung nanay ko, medyo may atrapisyon. Tapos na pinagit mo yung ating produkto. Tama-tama, habang kinukwento mo yung OBI, kailangan ng pamilya namin yan. Stories about products. At malalaman ng mga kaibigan ninyo na meron pa lang dating estudyante. Example, yung mga pinakita kayo na ni Mr. Jason Laino. Iba't ibang klase ng istorya ng tao, from ordinary people, naging extraordinary. People will get curious. Talaga? Estudyante lang yan? Tambay lang yan? Dating nurse yan? Ngayon naging multi-millionaire? People will get interested through the stories about other people's story. Importante rin yun. Minsan sabi natin apply, wala pa akong maikwento. Just remember this, kung nag-start ang A-Global 18 years ago, wala pa kaming kinukwento na naging milyonaryo. Kaya mas madaling gawin ngayon ang ating negosyo. Kasi ang dami niyong pwedeng ikwento na tao na nagbagong buhay. At malamang ang iba dyan, katabi ninyo. Yes or yes? Ikwento ninyo ang kwento ng mga top 20. Ikwento ninyo ang mga istorya ng mga naging Hall of Famers. Yung palang sapat na. Pwede mong gamitin ang kwento ng ibang tao. At syempre, pinaka-importante, mas masarap ikwento yung personal na istorya mo. Tama? Kasi pag personal story mo, automatic. What do you notice? Every time meron sa distributor na sabi mahihain daw sila, takot magsalita in front of so many people, kapag humawak ng microphone, hindi na maawat. Dire-diretso na. Bakit? Ano ginagawa niya? Nagpukwento lang siya. Personal story. And since ako yung inyong speaker ngayon, let me share you my short personal story sa networking. Okay lang ba yun? Kasi yan ang magiging pattern nyo. Number 1, kwento ko lang sa kanang umpisa. Ako, bago ako maging network marketer, I started bilang isang empleyado sa isang 5 sa Hotel San Jose Boulevard. From rank and file, naging supervisor, naging manager. Then after working for 12 years, at nakita ko yung negosyo, after 2 months, I resigned from my job. People will get curious.
Grabe ka. Ang ganda ba ng buhay mo sa hotel? Bakit mo iniwan? Kwento yun. Kaya ako iniwan kasi 12 years na ako sa hotel. Eh, may mga pangarap ka ba? Yes. May mga pangarap ako. Pero 12 years na ako sa hotel, yung pangarap ko, hindi ko na nakukuha. Kung nakita ko yung business, yung network marketing, dito pala, yung pangarap pwedeng makuha ng madalian. Basta trabuhin na maayos. Kailangan lang bigyan ng oras. Do you agree? That's why I'm very thankful. Buti lang, inimbitahan ako nung best friend namin. Ang pangalan niya si James. Tama? Ang maganda, ako yung manager ni James, ako yung boss ni James, siya yung upline ko. Doon pala, makikita mo yung humility. Na kahit pala ikaw yung nakaaangat sa profesyon, ikaw yung maganda, ikaw yung may resulta, dito malalaman mo sa ating mga training kung sino ang nauna, kung sino ang committed, kung sino seryoso, siya ang dapat pakinggan. Kailangan mag-humble down. Turo sa lahat yun. If you want to succeed in this business, huwag mo titignan yung background ng tapong nag-invite sa'yo. Kailangan merong humility. Are you with me? Yan ang istorya ko. Di ko na malaya. Tumagal na akong tumagal sa negosyo to. Noong 2007, eto pala yung mga tao na kasama ko. Pwede ikwento to. Ito si Jordan Gonzalez, isa sa mga Vice President, the late Francis Miguel, ito yung mga tao na nakapaligid sa akin. Kasi nalaman ko pala, sa buhay, if you want to succeed, kailangan you are surrounded with successful people. Do you agree? Bakit kailangan surrounded ng mga tao successful? Because successful people, they think differently. They talk differently. They act differently. That's why they have different results. Ladies and gentlemen, sa loob ng kwartong to, ano ang naramdaman nyo? Punong-puno ng positivity. Ibig sabihin, kapag yung positivity na tayo at yung in-apply, yung gigil ninyo, yung paniniwala mo, your dreams will become a reality. Yes, I know. So dapat pala, pipiliin ikaw yung mga tao na iyong mga kasama. Hindi ko na malayan. Noong year of 2007, I'm very thankful and very grateful sa Alliance in Motion Global. Doon ako nag-start. June of 2007, ako ay na-involved sa Alliance in Motion Global. And right now, 17 years na po ako sa ating company. Sa 17 years, na-witness ko yung mga tao natin walang resulta. If you will notice sa ginagawa ko lang, nagkukwento. Ang tao, isipin nila na kahit pala professional ka, hindi pag-uusapan yan. Importante, you need the right opportunity. Sa pag-present at na-feel ng prospect mo, if you want to succeed in life, you need the right opportunity. The simpleng kwento ninyo. Sa pag-present nyo, isipin nila, hey global, this is for me. Why? This is the right vehicle. This is the right opportunity. Why? Regardless ng iyong background, pinag-aralan, talino, yaman, hindi pag-uusapan. Basta right person ka with the right opportunity, ang chance mo mag-succeed sa buhay, napakataas. Do you agree? Yan ang istorya ko sa personal kwento. Now, habang ikaw ay nakipagkwentuhan, huwag kayong magkukwento about the products, about the marketing plan. Huwag muna kayong magkukwento. Ang una mo gagawin, kailangan nyo i-mindset. Diba sa mindset? Ang word na mindset, gabit na gabit sa ating mga networker. Diba? Ano ba yung mindset? Ang mindset, pag-kondisyon sa utak ng kausap mo. Pero bago ninyo, i-mindset ang prospect ninyo. Ang unang minamindset ay ang sarili. Do you agree? Kailangan lang pag-present, pagbaksak nyo ng opportunity, 100% naniniwala ka na maganda ang ginagawa mo. 100% naniniwala ka na this opportunity ay bagay sa kanya. 100% ang mindset mo, yung kausap mo, ang next mong gagawing multi-millionaire. Tama? Ito pa lang, kaya kaya ako? Kaya na kaya ginagawa namin? What? Ngayon pa lang.
mag-isip ka na ikaw ay channel of blessing. So before you present, ikwento, marketing plan, products, apply yung form. Tungkol sa pamilya, sa trabaho, sa pinagkakabalahan, kwentuhan. Every time I do my mentoring, lagi nakatulong sa akin mga mentees ko, Sir, paano ko naging network before? To tell you honestly, halos lahat ng mga direct downline ko, hindi ko sinabihan na mag-join. Halos lahat ng mga direkto, sila ang nakikiusap sa akin na gusto mag-join sa business ko. Bakit? Puro akong kwento. At habang kwento ko, nalalaman ng mga prospect ko yung background ko. Habang nagkwento ko, nalalaman ng mga kaiusap ko na maraming tao ng bagong buhay. Nalalaman ng prospect ko, bakit ako nag-resign? Kasi nga, walang dami network marketing. Ano ba sabi sa akin? Sabi, tingnan na. Pwede mo akong mag-join dyan? Ano sabi ko? Huwag muna. Tama? Kasi ang pag-join, madali. Pero ang tanong ko sa'yo, magiging handa ka ba? Gawin mo sa sasali ka sa akin? Kasi hindi ito may mga seminar. Ikaw hindi mo tao nga lang ko na ayaw mo mag na seminar. Pero grabe, yung mga tao mga attend ko, laki na kinikita. May 100,000, may 200,000, may 500,000. Ano mo sabi sa akin? Baka pwede na ako dyan. Pwede na akong umatin. Ano sabi ko? Sige na nga. Ang kulit mo. Pagbigay ng pera, bago ko tanggapin, madaling tanggapin yan. Pero ang kondisyon natin, bago tanggapin, usap tayo. Iba ang usap pagkakaibigan, iba ang usapang magkamag-anak, iba ang usapang pag-business. Kailangan you have to trust me. Pag may seminar, kailangan matin ka. Okay lang ba sa'yo? Okay lang. Minsan may mga ibang company na kailangan mo matin. Okay lang ba sa'yo? Okay lang. Minsan mahupuin ka. Okay lang. Minsan may mga tao di may niwala sa'yo. Okay lang ba sa'yo? Okay lang. So lahat siya naka-mindset na okay lang. So kapag ginawa ang negosyo, siya pa ang naimimili sa akin. Join ako dyan. May condition kami kaagad. So pag sabi ko, meron training bukas meron akong pasok okay lang ba sa'yo? Okay, aatid ako. Ibig sabihin, kapag na-inform nyo ng tama, madali ang negosyo. Kasi ba ako? Importante, may mga kondisyon. Hindi maramdaman ng direct prospect ko na kailangan niya mag-join sa akin. Ipaparamdam ko sa kanya na kailangan niya yung opportunity na meron ako. Saan nag-uumpisa yun? Through kwentuhan. Kaya you have to master this formula. Itong form na to, overuse yan sa mga training. Pero hindi mo siya nung nai-internalize. Sa form, malalaman mo yung binabanggit kanina. Ano gusto marinig ng kausap mo? Hindi kung anong gusto mo sabihin. Are you learning? Now, paano nyo i-apply ang form? Number 1, you have to build rapport. Ano yung rapport? Kailangan komportable ka sa kausap mo. Kailangan komportable yung kausap mo sa iyo. How can you build rapport? You have to establish trust. Hindi magkukwento ang prospect nyo about his family, his health, business, career, employment, kung walang tiwala sa inyo. Do you agree? So kailangan pala, magtiwalaan ka muna niya. Paano maging tiwala sa iyo yan? Number 1, kailangan you have to be a good listener. Kaya may communication lagi. Every time na may kausap kayo, nakikipagkwentuhan ka lang. At kailangan two-way. Hindi yung kapag salita, iniisip mo, ano ba yung next mo sabihin? Be a good listener. Kapag na-feel ng prospect mo na interesado ka, sincere ka makinig, people will trust you. At ang tao, hindi mahirap ang malalabas ng pera kapag kapani-paniwala ka. Ang tao, hindi mahirapan makapagnegosyo sa iyo kapag alam nilang katiwa-tiwala ka. Ang tanong,
Pakitanong mo nga ang sarili mo, katiwa-tiwala ba ako? Tanda niyo ba? Ikaw ang nakakaalam niyan. So doon pa lang, kapag ganun ka mag-isip, ganun ka umilos, dumadali ang pakipagpinturan. Ladies and gentlemen, every time I prospect kayo, sometimes it will take days. Sometimes it will take weeks bago mag-pay in ang prospect nyo. Mas okay pa for me na medyo matagal mag-pay in ang prospect nyo. Basta ng tamang kondisyon. Are you with me? Turuan ng tama. Kasi dito, magmabilis ang pay-in. Mabilis nawawala kapag hindi naturuan ng tama. Kaya nga triangle yan eh. Yung laki ng income equal sa laki ng network at equal sa lalim ng kaalaman. May mga distributors makikilala na, uy, grabe ah, kabago-bago pa lang, at laki agad ng income sa global. May ganun ba? Bakit malaki ang income? Kasi marami nang join. After few months, uy, nasa yung isang enter na yun. Bakit wala na siya? Bakit? Kasi nung dumadami yung downline, nagkaroon ng mga challenges, hindi kaya i-train, hindi kaya i-motivate, hindi kaya i-inspire, nahirapan. At kung nahirapan, umalis. Pag alis ng grupo, alis ang income. Tama? Bakit? Walang kaalaman. Ibig sabihin, sa pag-build ng network, kailangan pala may knowledge din kayo. Are you with me? Yes. And congratulations sa pag-attend mo dito. Ang pag-upo dyan, pinapalalim namin ang kaalaman. Para pag-achieve, yung tamang tao sa'yo, alam nyo how to train them, how to guide them, how to motivate them, and how to inspire them. Ito ang oras na to, guys, believe me, sa mga narinig mo kanina, at narinig mo pa mamaya, maniwala kayo sa akin, walang tao ang pwedeng kumuha yan. Nasa inyo yan, yan ang isa sa magpapayaman sa iyo dito sa Innova. And last, every time kayo ay may kwentuhan, this is my last topic, every time, may kwentuhan kayo. Ang mga tao, meron tayong tinatawag na PMF or Primary Motivating Factor. Bakit minsan sa experience ninyo, may kausap ka, hindi nag-join ang prospect niyo? Kahit maganda, sa tingin mo ang sinasabi mo. Kasi hindi mo nahanap yung tamang motor. Example, isang laruan. Dati ng mga panahon pa ni Coach John Guy, may mga robot na sinasabi. Yung mga robot na yan, may mga button. Kapag gusto mong gumalaw yung ulo, may press kang button. May press ka, gumagalaw ka mo eh. Why? Because you are pressing the wrong button. Sa pag-network, ganun din. Pag may kausap kayo, uy pare, gusto mo kumita ng 1 million per month? Hindi mag-judge sa'yo. Kasi may mga tao na hindi gusto ang malaking income. Some people, ang kailang PMF or motivating factor, gusto lang ng extra income. I have a prospect doon. Sabi ko, Brad, kwentuhan kami. Tapos, sabi na, kwento ko, alam mo, sa negosyo namin, kasi bago pa ako eh. Kapag nag-join ka doon, at dami ko bigyan ng kalahating milyon, 1 milyon, 1 buwan. Alam mo, sabi sa prospect ko, wow, okay ah, kalahating milyon, 1 milyon, 1 buwan, okay na. Sabi niya, okay lang. Pero hindi sila naging interesado. After mga few months, yung tao ngayon, nakita ko sa office, tuwag-tuwag, grabe, power, ang gandang negosyo. Dito pala, pwede kumita ng mga 20,000 pesos per month. Mas nabaliw siya sa 20 mil na extra income compare sa million or 1 million. Ibig sabihin, may mga tao pala, masaya na sa ganong kitaan. Are you getting me? Minsan, Brad, gusto mo kumita tayo sa income? Ayaw sumali. Kasi malamang, yung prospect ko gusto magkaroon ng financial freedom. 500,000, 1 million. Iba naman ang gusto mag-join sa ating negosyo because pagod na maging empleyado. Gusto magkaroon ng sariling business. Iba naman ang ginagawa, kaya nag-join dito, nakafocus saan?
gusto ng maraming oras. Kumikita nga sila sa negosyo nila, pero Monday to Sunday, babad sa negosyo. Wala nang oras sa pamilya. Iba naman, nag-join, walang pakialam sa kitaan. After sila, sa magandang products natin. Iba nag-join kasi because of personality development. Na-witness niyo yan. Maraming distributors, dati mahihain, ngayon very confident na. Kada dati ng mga trainings, nag-iibang anyo sila. Nag-iibang nilalang. Nagiging confident na minsan, priceless yun. Iba naman nag-join para tumulong sa mga tao. Iba nag-join to meet new people. Iba nag-join because they're preparing for retirement. Iba nag-join because of legacy. Ladies and gentlemen, lahat pa yan na nasa screen, nasa Alliance in Motion Global, ibig sabihin, kahit sinong prospect pwede pasok dito. Tama? Basta namaster mo yung presentation. At gusto ko lang i-emphasize yung the word legacy. For me, personally, ito ang talagang nagpahatag sa akin. Ask me why. Back to my story. 2 years pa lang ako bilang sa network marketer. Nagkakandak na ako ng NDO, ng training. After my presentation, may group of people nagkukwentuhan. Alam mo, sabi ng mga tao, grabe, no? So, kinukwento namin sa LinkedIn, marami akong na-realize. Tama? Importante pala yung ganito, importante pala yung ganyan, maging positibo ka, you know how to handle rejections, na-inspire ko sa kanya. Marami akong natutunan sa kanya. And habang this group of people ay nagkukwentuhan, my son, si Adrian, katabi nila, narinig yung kwentuhan ng mga tao na yun. Alam mo, sabi ng anak ko, yung kita kami, Dad, Teresa, can I give you a hug? Bakit? Ang sabi ng anak ko, Dad, I'm so proud of you. Bakit? Kasi kanina, may mga grupo ng tao, may mga tao doon, nagkakwentuhan. Ang pinag-uusapan, ikaw. Ang pinag-uusapan, yung mga tinuturo mo. Dad, I'm so proud of you. Yan pala yung trabaho mo. Mag-inspire ng mga tao. Hindi mo kaya bayaran. Ano? Ayun lahat. Hindi ka lang dito ngayon para tulungan ng mga tao na kumita. Kayo, ang bawat isa inyo ay magiging inspirasyon. Na hindi lang puro pera ang pag-uusapan. Kayo ay naging inspirasyon paano magbago. Alam niyo sa success? Mabigyan na ng pag-asa ng mga tao, success na yun. Yung mga tao ng dahil problema, nakausap ka, success na yun. Nagkwento ka lang, na nagkwento. At pag nakita mo yung primary motivating factor ng prospect mo, guys, believe me, God is so good. Ginagamit kayo yung instrumento para makita ang magandang negosyo ito. Yes or yes? And after that, that's the best time to share nyo how to join the business. Present nyo ng marketing plan. That's the only time. Huwag kayo magbabagsak ng produkto, easy o ODI. Hanggat hindi nyo kayo nakakapag-mindset sa prospect ninyo. That's the only time ikwento ang easy o ikwento ang ODI. With that, ladies and gentlemen, what do you need to master in presentation? Your story. Memorize, record yourself, and play it over and over. Istorya mo, master the basic training, mga inspirational and motivational trainings, at ang mga keynote speeches. Lahat yan, magagamit nyo sa pag-present ng business natin. God bless everyone!